Balikan natin mga idol yung na pag-usapan natin noong nakaraan tungkol doon sa mutya ng kidlat. Kasi may nagtatanong, paano mo raw malalaman kung yung hawak mong mutya ng kidlat o yung pangil ng kidlat tunay. Dahil halimbawa daw, marami nga namang nabibili ngayon sa online ng mga ganyan mga binibenta. Paano raw malalaman kung tunay yun o peke? Alam mo mga idol, sandali lang ha. Paano nga naman malalaman kung yung nabili mo tunay o peke? Dahil kasi nga naman, kung hindi mo nga naman kusang nakuha yan o natagpuan at bumili ka lang sa mga online, paano mo malalaman kung tunay yan o hindi? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga idol sa bidyong ito. Bueno mga idol, bago tayo magpatuloy sa ating paksa na pinag-uusapan, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. Para naman, malaman ko kung nasa mabuti kayong kalagayan dyan o nasa maayos na kinalalagyan. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa naman nasa mabuti kayong kalagayan. Bueno, tuloy na natin ang ating paksa. Paano mo nga naman malalaman kung peke o tunay? Ganung sa online mo lang ito nakuha. Kung matatandaan yung mga idol, nabanggit ko na sa una nating video na may mga pagsubok yan. Di ba? Ngayon, kung yung taglay mo o yung hawak mong mutya o yung pangil ng kidlat tunay, malalaman mo yan. Nabanggit ko na yan sa unang araw pa lang na gamitin mo yan, mararamdaman mo na. Oo. Kasi anumang mutya, pag talagang may taglay at may malalaman, mararamdaman mo. Ngayon, kung sa loob ng isang linggo mong paggamit o pagtataglay niya, wala kang nararamdaman at wala kang nagiging pagsubok, 99.9 peke yan. Kasi mga tunay, unang araw, 24 oras, mararamdaman mo na yan. At maging sa panaginip, mapapanaginipan mo yan. O, di ba? Tama? Ngayon, nabanggit ko na nga, kung wala kang nararamdaman, wala kang peke yan. Ganon mga idol. Kasi tulad nga naman yan, galing lang sa mga online, sa mga hindi mo nga natitiyak kung tunay yan o hindi. Ngayon, para mo nga malaman yan, at kung may alam kang Spreketek tungkol sa mga ganyang bagay, gamitan mo ng Spreketek. Subukan mong paganahin. Oo. Ngayon, ginamitan mo na't lahat, wala ka pa rin nadadama at wala ka pa rin nararamdaman, peke yan. Hindi yan tunay. At baka, diyan pa matupad yung sinasabi ng iba na pagka masama ang panahon, umuulan, kumikidlat, tamaan ka. Dahil kasi, nagtataglay ka nung hindi tunay. Di ba? Tama? Ganun, mga idol. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa mga napapanood din natin na mga kapwa natin content creator, di ba?
Ganun lang, kung meron ka namang kakaibang alam tungkol sa mga bagay na ganyan, at nakabili ka sa mga online, kung may panawagan ka at meron kang alam na Spreaketek para dyan, testingin mo para malaman mo. Dahil yan, kung tunay, pagka ginamitan mo siya nung ganong panawagan, ay pipidback agad yan. Oo, mararamdaman mo agad na tumutugon. Pero gaya nga ng sinabi ko, ginamitan mo na't lahat, wala ka pa rin madama, ayan, talagang bumalabs yan. Diyan siyan tunay. Oo, kaya nga, sabi nung iba, yan daw mga nabibili sa mga online ng mga ganyan mga gamit, karamihan daw dyan fake, hindi totoo. May posibilidad na hindi tunay. Pero may mga posibilidad naman din ng mga nagbebenta ng ganyan na tunay. Kaya nga, para malaman mo kung tunay yan at kung marunong kang bumuhay yan at marunong kang mag-spreaketek yan, doon mo malalaman kung tunay yung nabili mo. Di ba? Kahit ano naman eh. Kala nyo ba yung kahit yung mga nabibiling mga medalyon o ano pa mang mga ano sa online eh, buhay o tunay? Walang karga yun. Pero meron din namang meron. Oo. Kaya nga doon pa lang sa unang paggamit mo pa lang eh, mararamdaman mo na kung tunay o hindi. Di ba? At pagdating sa pagsubok, kung subukin ka man ng personal, mas maganda. Oo. Dahil pag sinubok ka ng personal, actual, malalaman mo na kung tunay. Di ba? Tama, mga idol. Kaya nga, yan eh. Ngayon, mga idol, para makasiguro ka, peke man yan o hindi, subukan mong paganahin. Kung anong alam mong Spreaketek para dyan, gamitin mo na. Karga mo siya sa loob ng 1 linggo. Oo. Magat hapon. Ngayon, ginawa mo na't lahat, eh parang wa-effect pa rin. Tapon mo na yan. Diba? Ano lang mga idol, kailangan kasi marunong ka mag-testing ng ganyan eh. Mahirap din yung basta ka nalang bibili o ano, na wala ka namang alam, eh wala mangyayari. Baka ikapahamak mo pa. Di ba? Kaya yung mga iba natin mga idol dyan, ang mga antingero, peke hindi ang nabibili nila, kaya nilang buhayin eh, kaya nilang paganahin. Oh, yung mga marunong ha. Pero kung wala ka rin lang alam, eh huwag ka na mangangahas. Oo, walang mangyayari. Hindi kagaya ng mga marunong, kahit sa mga online lang binili yan, kaya nilang paganahin yan. Di ba? Kaya advice natin sa ating mga idol, kung wala ka rin lang kakayahan at wala ka rin lang alam, huwag ka nang bumili ng ganyan na sa mga online. Makipag-ugnay ka na doon sa mga talagang antingero na nagbebenta ng ganyan. Kaya lang, may mga antingero din naman na namimera lang din. Oo. Pero mga tunay na antingero at mga ano, hindi kayo papahamak nun. Bebentahan ka ng tunay nun. Kaya lang, medyo may kamahalan. Oo, kagaya nung napanood natin na di umano siya daw Bertudes. Siya nagbebenta ng mga tunay na mutya.
Yung mga ganon, pag yung ganon ang naanuhan mo, mga virtudes na yan, na talagang marurunong yan. At hindi ka bebentahan ng peke niyan. Marunong kasi tumesting din yan eh. O nga, may nabili ka na ganyan sa online, dalhin mo sa mga ganon na mga antingero, pakita mo, patesting mo. O, kasi yung mga marurunong, pag pinatesting mo, hawak pa lang, pag hawak pa lang din ng ganyan, mararamdaman na nila yan eh. Mararamdaman, mapipidback sa kanila yan eh. Hindi kagaya nung talagang ikaw nakatagpo, mas maganda yon. O, yung ikaw mismo ang nakatuklas at nakakuha. Nakakasiguro ka doon. Kahit hindi mo alam kung paano gamitin yun, at ikaw nakakuha nun, talaga pinagkaloob sa'yo yun. Dahil unang-una, hindi mo alam eh. Oh. At kuminsan, yung mga ganyan mga mutya, lalo sa kidlat, kuminsan kung alin pa yung walang alam, sa mga ganyang bagay, yun ang pinagkakalooban. Oo, kesa doon sa naghahangad. Karamihan, kung alin pa ngayon naghahangad, yun ang hindi pinagkakalooban eh. Kaya yun ang mga bumibili sa online. Ang mabigat nga lang, naghahangad ka ng ganyan, wala ka namang alam, eh, sayang lang pera. O, di ba? Ganon. Yan, pagkukwentuhan at pag-usapan lang naman natin yan, dahil nga, doon sa mga nakaraan nating video, nabanggit ko na yan, madali mong malalaman kung tunay yan o hindi. Dahil, unang araw pa nga lang eh, nagamitin mo yan eh, mararamdaman mo na yan kung tunay. Pipidback sa'yo yan eh. Yung iba naman na napapanood natin, pag hinawakan nila yan, kaya lang nakikita ko doon sa iba, sobrang arte na yun eh. Parang di na rin ako naniniwala. May panginig-ginig pa eh. Nanginginig eh. Kasi yung lakas daw ng voltahe, lakas daw ng... Hindi po ganoon. Hindi ako naniniwala doon. Overacting na yun. Kasi yan, pag hinawakan mo yan at meron talagang taglayan, sa palad mo pa lang, mararamdaman mo na yan eh. Lalo't marunong ka eh. Mararamdaman mo agad yan. Hindi mo na kailangang artehan pa yung sarili mo na keso nanginginig-ginig ka pa. Nanggigigil, ganun. Hindi ganun. Yung iba, nakikita natin, arte na lang yun. Kaya nga yan eh, sinasabi ko lang sa inyo dahil doon sa nagtatanong. Ang tanong kasi niya, paano raw malalaman kung tunay o peke. Pero karamihan naman kasi sa mga online, hindi ka rin nakakasiguro dyan eh. Yung kagaya sa mga, yung bibili ka sa Shopee o kung saan pa man dyan, na mga nagbebenta ng ganyan. Maliban na doon sa mga talagang antingero ah. Kagaya ni nung idol natin, si Lamorok Milam. Oh. Yon, talagang marunong yon. Si Isnatak Imatak. Yan, nagbebenta ng mutya ng kidlat yan eh. Yan, medyo marurunong yan. Lalo na yung ating idol na si Commander Bantugan. Dalubhasa yan. At yan, talagang nagtitesting ng gamit yan. Oo, pag pinatesting mo yung gamit mo dyan, at ginamitan niya ng panudla yan, maski gaano katindi ang gamit mo, pag ginamitan niya ng panudla, sigurado, seplak yan. Marami nang nagpa-testing sa kanya dyan, na di umano eh, tested na, subok na, pagdating sa kanya, pagbiliran niya, sibak. Di ba? Minsan nakakatakot din magpa-testing sa mga ganyan kasi lalo yung ganyan mga may panudla. Sayang lang ang gamit mo. Maliban na kung meron ka ring alam na kontratudla, yun, yung mga iba nagpapatesting doon, kaya nasasabing tunay at garantisado yung gamit niya, lalo kung alam na nila na may panudla si Commander Bantugan, kinakargahan din yun ng kontratudla. Oo. Pag kinargahan ng kontratudla yun, hindi niya kayang sibakin yun. Kasi kahit na may visa yung gamit mo, o ano man yung taglay mo, kung kahit may visa yan, pag ginamitan ng kontratudla yan, at matindi yung kontratudla, sibak yan. Kaya kailangan,
meron ka ring alam. Oo. Meron ka ring alam na kontra tudla. Para testingin man niya yon, ni saling, hindi masasaling yun eh. Di ba? Kaya nga minsan sabi nga natin kay Idol, ingat ka kasi baka makatagpo ka ng may matinding kontra tudla. Oo, yung iba pag matinding kontra tudla, sasabog yung baril mo. Kagaya nung bayaw ko, pag tinesting mong gamit nun, naramdaman niya may kontra tudla ka. Pag inihipan niya yun ng kontra tudla, sigurado. Dalawang klase lang yun. Hindi puputok yung baril mo o hindi tatama yung bala mo. Ganon. Eh kung gamitin yung pampasabog, o meron mga antingero na marunong magpasabog ng gamit. Pag ginamitan ka ng pampasabog ng gamit, tiwas lahat yung gamit mo. O, di ba? Ganon, kaya yung mga idol natin, mga antingero dyan, inahangaan natin yun sila. O, idol natin yan eh. At wala tayong kinukontra o kinakalaban sa kanila. At wala tayong pinupulaan. Kasi, kanya-kanya lang naman yan eh, kumbaga eh. Kumbaga, sabi nga ng mga Buholano eh, idya-idya, aho-aho. O, di ba? Yung kanya-kanya, yung akin-akin. Kaya yun, yung mga idol natin dyan na naghahangad magkaroon ng gamit o ano pa mang taglay, makipag-ugnay kayo sa mga idol natin, mga talagang mga antingero. O, lalo't wala kang alam. May nabili ka sa mga online, o di, dali mo sa mga idol natin na marurunong, kung may kakilala ka, doon mo'y pa-testing. Yun lang mga idol, paano sa maikling sandali nitong ating kwentuhan, sana ay meron kayong konting natutunan na bahagian ko kayo. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Pero bago tayo mag-iwalay, muli ko kayong binabati ng isang magandang hapon. Okay mga idol, hanggang sa muli, paalam!